Dinala po ni Papa din si Luna sa vet dito po sa may El Kenchay. So dalawang tawid lang naman po ito ng kalsada. Naka-dextrose na po si Luna. Wawa naman, nakailang turok yung baby ko na yan. Bali, tinurukan siya ng dalawang antibiotic. Kasi isa para sa lagnat. Tapos itong dextrose niya, nilagyan na siya ng parang vitamins niya. Lalakas yan. Di pa bet na yan ni Daddy. Di pa dextrose na, nipila na ng vitamins. Na, ibig ba? Kakaunti po ang tao ngayon sa mall dahil tag-ulan. Kumusta mga kayami? Isang masaya at isang masarap na vlog na naman ang pagsasaluhan natin. For today's episode, nandito na tayo ngayon sa Robinson's Town Mall, Malabon. So papasok na po tayo sa work. Sumakay po ako ng e-trike dahil maulan. Ayan, so hindi pa naman ako malilig, kaya nga lang po kapag naglakad po ako ay kahit may payong tayo, yung laylayan ng ating pantalon ay mababasa. Yun. Tsaka baka may madaanan tayo ng mga basang kalsada talaga. I mean yung parang may mga tubig-tubig. So na-absorb ng sapatos natin. Baka mabasa yung sapatos natin at the same time ay yun nga pong laylayan ng ating pantalon. So nandito na tayo ngayon sa store. Magandang araw mga kayami. Hindi po ako pumasok ngayon dahil medyo masama pa rin yung pakiramdam ni Raya. At hindi pa rin po siya kumakain, pangatlong araw niya na. Tapos pinu-force feed lang namin siya. Tapos niluluwa niya rin. Tapos yun, kahit tubig hindi siya umiinom ngayon. Sobrang laki na ng binagsak ng katawan niya. Kaya nag-decide na kami ni EK na dali na siya sa vet. Lang tayo ng wipes yung kailangan natin. Tapos buti na lang may stock tayo ritong diaper. Tapos itong training pad, ibabalot natin siya. Tapos ito yung yung mga aso nating iba ay okay naman. Pero natatakot kami ni EK kasi baka mamaya mag-positive siya sa parvo. Kasi hindi namin napakompleto yung bakuna nila. Para nakadalawang bakuna o tatlong bakuna lang sila ni Raya. Ang kailangan na bakuna ng aso ay nasa 6. Kaya sana hindi naman siya parvo, sana nagbubulati lang. Ayan, medyo nakakaba, nakakadagdag lalo ng stress kapag may alaga ka na nagkakasakit. So, kukunin na natin siya. Dito, mahal ko. Hindi na po siya masyadong nagre-response. Tahimik lang. Nilagyan po natin siya ng diaper kasi baka mamaya bigla siyang dumumi sa daan. Ngayon, naglalabas na tayo. Talis ka dyan! Ang pula-pula mo, kita mo. Nagdila-dila ka sa taas. Luna! Luna, mahal! Tamlay? Tamlay ba yung bibi niyan? Guys, papunta na tayo ngayon sa vet. Kasama natin si Bulduna. Medyo maulan pa naman po ngayon.
ayaw ko na pong ipagpabukas. Hindi ko na po hinintay si Ikay kasi ano, parang feeling ko ay baka maging delikado pa pag pinatagal pa namin. Pero ako bali sumakay na po kami ng e-bike. Bali guys, nandito na tayo sa may El Kinchay Animal Clinic. Dito tayo nagpapabet ng mga alaga nating aso. At dito nga natin ipapacheck up si Luna. Yan, tinimbang muna natin siya. Wala siyang reaction. Ayun mga kayami, so break time na po natin. Dinala po ni Papa din si Luna sa vet dito po sa may El Kinchay. So dalawang tawid lang naman po ito ng kalsada. Pupuntahan po natin dahil yung payong po ay hindi niya na raw po mabibitbit. So pupuntahan po natin ngayon. Naglalakad na po tayo papunta sa may El Kinchay. So nandito na tayo sa El Kinchay. Nakikita ko na si Papa din nasa loob. Kasama si Buluna. Sa kayang Buluna? Ayan po si Luna. Nakaano. Tara. Ayun mga kayaming, so pabalik na po sila Papa sa bahay. Naka-dextrose na po si Luna. Wawa naman, nakailang turok yung baby ko na yan. Bali, tinurukan siya ng dalawang antibiotic. Kasi isa para sa lagnat. Tapos itong dextrose niya, nilagyan na siya ng parang vitamins niya. Bali, hindi nga siya nagre-rea kanina nung inaano siya. Tinuturukan? Nakahimik lang siya. Tapos, ang total talaga ng bill natin dapat 4,500. Oh? Yung bill kasi, ang dala kong pera 3,000 lang. Sabi ko yung, kukunin ko na lang na gamot yung pinakakailangan lang kasi kulang tayo sa budget. Bali, pang-budget na nga talaga dapat natin hanggang sa Pero syempre, nilalaban pa rin natin to. Hindi naman natin pwedeng pabayaan. Luna, bye-bye. Babalik na rin ako sa store. Bye-bye, baby. Baby ko, kawawa naman ang kamahalan ni Daddy. Nagulo na. Pabalik na po sila Papa di sa bahay. Tayo naman po ay babalik sa store dahil nakaano po tayo. Nasa work po tayo. Ayun guys, nakauwi na kami at dito ko muna siya inilagay sa second floor. Mamaya ay dun kami sa kwarto. Lilinisin ko lang yung kalat ng ibang aso sa labas. So ngayon guys, dito ko muna siya inilagay sa kwarto para mabantayan nating mabuti dahil meron nga siyang dextrose. Ayan, hindi pa rin po tumitigil yung pag dumi-dumi niya ng basa. Ayan, kawawa naman, hindi na nga nakakainom ng tubig ay nagdudumi pa rin, tuloy-tuloy pa rin yung pagdumi niya. Ayan guys, bali dito ko muna siya ipunesto sa labas. Kasi hindi pala siya pwede sa kwarto dahil dire-diretso pa rin yung pagdumi niya. Ayan, mangangamoy yung kwarto natin. Kaya dito na lang siya sa labas. Tsaka para maging safe yung dextrose niya ay nakasabit siya dito. Tapos hinarangan lang natin para in case na bigla siyang tumayo, maglakad, hindi mababaltak. Hinarangan na lang muna natin tapos binigyan na lang natin siya ng privacy rito. Para mas makapagpahinga siya ng maayos. Bali guys, ito yung dalawang gamot na inuna natin bilhin. Dahil sobrang mamahal talaga ng gamot. Grabe, ito, isa pa lang ito. Kulang-kulang 700 na, 690 na. Tapos yung itong isa parang nasa 800.
Itong antibiotic, sobrang mahal talaga. Ayan guys. Bali parang nilagyan ko siya ng tubig. Nilapitan niya kagad. Parang gusto niya nang uminom. Ayan, galing. Umiinom na. Buti naman at uminom na siya. Siguro ay medyo umukay-ukay yung pakiramdam niya. Buti naman. Parang ngayon ko na lang siya ulit nakitang uminom mula noong ilang araw. Check, baka maipit yung dextrose ng mahal. Baka maipit. Yan, nakabantay lang sa tubig. Siguro papabili tayo kay daddy mamaya na masarap na pagkain. So ngayon guys ay alas 8 na ng gabi at napainom na rin natin siya ng 2 gamot na inireseta sa atin. Actually guys, ano nga yan 4 na gamot yan, pero 2 muna yung binili namin ni EK. Inuna muna namin yung mga pinaka-importante, yung mga antibiotic, pati doon sa para mapatigilin yung pagdumi niya ng medyo madugo. Ito yon para sa pagdumi niya ng dugo, matitigil. Kasi ito naman ay isa pang antibiotic. Ayan. Medyo mas matamlay lang talaga siya ngayon, hindi na siya masyado nagagalaw. Ayan, ganyan lang siya. Nilinisan ko yung dumi niya ngayon. Pinalitan natin ng P-pad. Hindi siya masyado nagre-react. Tahimik lang siya. Ganyan lang. Kung ano yung pwesto niya, ganyan na ganyan lang siya. Hindi malayong malayo dun sa luna na sobrang sigla at sobrang kulit na kayang umakyat ng 3rd floor. Ngayon talagang mahinang mahina siya. Ayan. Parang tinatawag niya ako. Bibi. Nahihirapan ikaw? Tayo mo pauwi na si Daddy EK. Sabi ko bilang ka ng dog food. Sakit? Nahihirapan? Lalakas yan. Ipabet na yan ni Daddy. Ipa-dextrose na. Nibila na ng vitamins. Binila na din ng ng mga antibiotic. Lalakas. Gabi na po mga kayami. Meron po ulit event dito sa Robinsons Malabon. So, may tapat lang po ng aming store. Meron pong taekwondo. Taekwondo ba to or karate? Ayun. Bibili po pala tayo sa supermarket ng bibili po tayo ng dog food. Bibili po tayo ng wet food. Baka sakali pong bigla nang kumain si Ito, mga buy one take one. Meron po ulit silang goodies na naka 50% off, ay 50 pesos off. Sayang po at wala tayong budget ngayon. So bumili lang po tayo ng isang buy one take one. Balik na po tayo sa store at nakabili na po tayo. So ilang minuto na lamang naman at tayo ay mag-out na rin. Bali, lang guys. Ito lang talaga yung mahirap para sa amin ni EK kasi ayan. Paano ako papasok? Paano ko iiwanan yung gantong kalagayan ng yung mga alaga namin pag nahihirapan sila. Ito talaga yung pinakamahirap na part sa pagiging poor parent. Pag nakikita mong nahihirapan yung mga alaga mo,
Kaya nga minsan sabi namin ni Ikay hindi na kami sana mag-aalaga. Kaso nga lang, nabuntis si Scarlett. Ang hirap makita. Bali yung natitirang nga dapat namin na pera. Pambudget na talaga namin yun hanggang sa dumating yung susunod na sahod. Kaso nga, nagkaroon pa ng ganitong problema. Nagkasakit pa si Luna. Ayan. Ayan. Sana mahal. Kayanin mo, ha? Nilalaban ka ng mga daddy, kaya kailangan magpalakas ka. Hindi na papagalitan kahit umihi kung saan-saan. Ha? Basta magpapalakas. Sobrang dami na rin kasi namin naging alaga. Siguro, mula 2013 hanggang ngayon, siguro hindi na siya bababa ng 15. Kaya siguro, pag nakakakita kami ng mga ganitong sitwasyon, nahihirapan kami kasi parang bumabalik yung sakit ng pagkawala ng iba namin mga naging alaga. Pero hindi naman ako nag-iisip na mawawala sa amin si Luna. Nalulungkot lang ako kasi naaalala ko lang yung mga nakaraang alaga namin. Ayan. Bali mag-aalas 9 na rin naman pa uwi na si Ikay. Alam kong uwing-uwi na rin yung kasi gustong-gusto niyang makita tong isang to. Mas mapagmahal kasi talaga si Ikay sa mga aso. Pag ako ang dumadating, mga na yan, mga bahagang buntot niyan, mga takot. Kasi alam nilang papagalitan ko pag may kalat, may ihi. Pag si Ikay talaga, mga nagmamadali yan na sumalubong. Abang na abang sila palagi sa daddy nila. Luna! Bibi! Bibi! Luna! Luna! Mahal! Bibi. Luna. Bibi. Oh. Luna. Bibi. Oh. Ah. Ah. Bibi. Mahal. Mahal. Ah. No. Sorry, mahal. Sorry, na-late si daddy na pagdadala sa'yo sa bed. Sorry, hindi mo na kinaya. Yeah. Sorry. Ayan po, tinawagan ko na po si Ikay. Sinabi ko na, na nawala si Luna. Sobrang bilis. 3 days lang. Ang hirap sa sitwasyon namin ni EJ tuwing namamatay ako ng aso. Lagi namin sinisisi yung sarili namin kasi pakiramdam namin lagi kami nahuli, lagi kami nagkulang. Sabi ko, dumiretso na siya, sumpay na lang siya para makita niya na si Luna.
Nauwi na po si Ikay. Tapos, sabi ko bilan nga ng wet food para mapakain namin ngayong gabi. Hindi niya naabutan. Hindi rin naabutan yung... Hindi naman lang inantay si Daddy. Hindi mo inantay si Daddy. Mahal. Ba't hindi mo inantay si Daddy? Nakakalungkot. Kasi ako yung unang nakakita nung nilabas siya. Tapos ako rin yung nakakita nung huling hininga niya kanina nung umitik na yung niya. Yung katawan niya. Kanina nung binibigyan ko siya gumagano yung kamay niya. Parang tinatawag niya ako. Nakala ko okay lang siya. Kasi kanina umiikot-ikot pa siya dun sa higaan niya. Nagsaing lang ako pag akyat ko. Ayun na. Hindi na inantay si Daddy. Ba't hindi inantay si Daddy? Isa pa naman yan sa pinakamaingay pag sumasalubong. Pinakamasaglit ang mandiyan. Pinakamaingay sa lahat. Wala namang kukuha ng t-shirt sa lamesa. Hindi ko. Pakabilis ng pangyayari, no? 2 araw lang siyang hindi kumain. Iyak po si Papa D. Wow, na bibi. Pinakamalaki pa man din niyang aso. Mahal-mahal pa man din niya. Anong pangalan niyan? Luna. Sino nang bigay ng pangalan? Si Daddy. Sino kauna-unahang binigyan ng pangalan? Si Luna dahil siya ang pinakamalaki. Sa kanya nga sinunod yung 3 pangalan eh. Kasi ang una natin binigyan ng pangalan, ito si Luna agad. Tapos isip lang ako ng 2 pang pangalan. Si Raya tsaka si Stella. Kawawa naman. Baby ko. Mamimiss ni Daddy, sobra. Pakasigli pa man dinayaan. Wala ka ng kapatid, Raya. Wala na si Bibi. Wala na. Nabawasan ka na ng anak. Nabawasan ka na ng anak. Kawawa naman ng buluna. Mas nakakaawa po si Papa D. Kanina pa iyak ng iyak. Tumawag po sa akin si Papa din. Anong oras ka tumawag sa akin? Alas 8 na, no? Alas 8 ng gabi. Hanggang sa pagka-uwi ko ay umiiyak pa rin po. Bali, naghahanap po kami ngayon ng pinakamalapit na pet funeral services na pwede namin makuha. Ang pinoproblema namin ngayon kay kulang kami sa budget. Kaya nagtatry ako pumuntak sa mga kaibigan ko, makikira muna kami ng budget para ipanibig sana ng maayos si Luna. Bali, may choice naman po kami dito. Yung una po, yung bakanting lote dito sa may Malabon. Bali, nakapaglibing na rin po kami dati doon ng ilang aso. Yan, kasama na yung pinaka-recent natin si Salvador. Kaya nga lamang po ay si Ate Jingjing, yung mama ni Erica, ay baka po tulog na ng gandong oras kaya hindi po namin makontak. Ang second option po namin ay bukas pa siya maiilibing sa
sa Mandaan Cemetery. Nakapaglibing na rin po meron si Moira. si Moira. Tapos yung third choice po namin, naghahanap po kami ngayon ng funeral service po. Yung, marami naman po sa Facebook, kaya nga lang po yung isang problem natin ay yun nga po kulang tayo sa budget. Pwede naman tayo makahiram din sa mga kakilala natin, kaya lang naghahanap po kami ng yung may pre-pick up, yung ano po, yung pwede pong i-pick up kami dito sa Malabon kaysa sa mag-grab po tayo kasi magdodoble-doble po yung bayad. So, kain po muna tayo, papakainin po muna natin yung ating mga baby sa baba. Yan lang ikaw. Yan lang ikaw muna, baby ha. Kakain lang muna ha. Kakain ikaw. Kawawa naman, binigyan pa man din ni daddy ng pagkain. Binilan pa sa supermarket. Yan lang ikaw man ha. Kakain lang muna saglit. Ayan mga kayami, inaayos na po ni Papa D si Luna. Ibabalot po natin yan. Nag-book na po si Papa D ng funeral service po sa ating mga para sa pet sa Banawe, no? Ano pangalan ng ano? Eternal Pet Farm. So lalagay na lang po namin sa Sila yung nag-book ng pick up. Tapos pwede natin siyang i-view bukas ng gabi pagka galing sa ano. Wala pa naman tayong cartoon. Okay na kaya dyan muna? So pipick upin na po si Bibi. At bukas po ang viewing ng kanyang cremation. Dumating na po yung binok nasa sakyan. So pinipick up na po si Luna. Dala-dala na po ni Papa D. Binalutan din po namin ng plastic as per advice po ng ng services para daw po hindi tumulo or mag-leak. Sa Southeast. Doon na po siguro yung sasakyan. Ayan ba, Dre? Sa likod na lang, sir. Sa likod na lang po. Dito na lang po sa likod. Bye-bye, Bibi. Bukas ulit. Picture mo, Dre. Ayun mga kayami. So, bali ay nakauwi na po tayo ng bahay. Nandito na ako ngayon sa loob ng kwarto. Ayun po. So, sobrang nalulungkot po talaga ako. Habang i-edit ko nga po yung video ay naiiyak po ako. Pero, ewan ko parang hindi pa rin nagsisink in sa utak ko na na wala na si Luna. Kagabi nga po habang nag-i-edit din ako ng video, nakaupo ko sa sala ay yun po talaga ay sumasampa sa sa lap ko at mas gusto niya na nakayakap siya sa akin. Hinayaan ko lang naman po. Tapos ay tingin po siya ng tingin sa akin at tinitingin ko, pinakausap ko kahit nag-i-edit ako ng video or nanonood sa Netflix. And so bali nga po ay pinick up na po siya, and then bukas yung weight niya pupuntahan na lang po namin ito sa Banawe sa Quezon City. Ayun, pagkatapos ko pong mag-out sa trabaho kasi may pasok pa rin po ako, so sakto naman po pagka-out ng work ay pwede pong didiretso na tayo doon or uuwi kasi 7 PM naman po yung out ko sa work, and then 10 PM po yung oras na binigay sa amin para sa sa weight niya, and then 15 minutes lang yung weight niya. Susulitin natin yung 15 minutes na makakapiling at huli natin makakasama sa Luna. Anong kinakain mo? Ba't may plastic ka sa bibig? Ha? Huli ka tuloy. Huli ang aking Luna. Ito naman po ay si Luna Meredith.
Luna Meredith. Luna Meredith. Luna Meredith.